Mas mataas ngayon ang posibilidad ng mga isolated rain shower at thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maski na rito sa Metro Manila kahit hindi pa po tapos ang taginit. Ayon sa Pag-asa, nakakapekto ngayon ng easterly sa Luzon at Visayas habang intertropical convergence zone naman sa Katimugang Mindanao. Daglian pero may posibleng may kalakasan din ng thunderstorm na maaaring maranasan po natin. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Tuwing thunderstorm mga kapuso, may tsansang mamuo ang isang buhawi. Gaya po ng naranasan dyan sa may Panikitarlac nitong weekend. Aabot sa 200 bahay at ilang paaralang nawasak sa paggagupit ng buhawi roon na sinabayan pa ng malakas na ulan. Nasa 1,000 residente ang apektado, 4 na barangay rin po ang pansamantalang nawalan ng kuryente dahil sa buhawi. Hindi naman po abnormal ang pagkakaroon ng buhawi dito sa Pilipinas, bagamat di naman ito kasing laki at lubhang nakakatakot gaya ng naranasan sa Amerika o sa ibang bansa. Namumuo ang buhawi sa pagsasalubong at pagsasama ng masa ng warm air dito po sa malapit sa kalupaan at ng cold air malapit naman wirin. Mula rito, nagkakaroon ng tinatawag na column ng umiikot na mass of air sa kalupaan. Karaniwang namumuo ang malaimbudong hugis na ulap habang po ito sa lupa. Mapaminsala ang buhawi. Kaya nitong tumakay ng anumang bagay mula sa darahanan nito. Ayon sa ilang nakaranas nito, malakas na dagundong ng hangin ang kanilang naririnig bago dumating ang buhawi. At kapag may buhawi mga kapuso, huwag na pong lumabas ng bahay. Lumayo sa bintana at magtago o sumilong sa mas matibay na bahagi ng inyong tirahan. At para sa iba pa naming weather updates, bumisita lamang sa GMA News online website. Ako po, si Mang Tani Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.